Hello mga kanayon! Pahinga nga muna tayo sa buhay probinsya at kunwari cooking show. Dahil ngayon nga ay ibabahagi ko sa inyo ang nagdaang youth camp na ginanap dito sa aming church. Nung Holy Week pa nga ginanap ito pero ngayon ko nga lang na-i-upload dahil namaos ako't nahihirapang mag-voice over. Dahil sa magiging napakaabala nga nitong youth camp ay doon na namin naisipan ni Mr. na matulog sa ginawang kitchen. Abay 2 days nga rin kami na halos 2 oras lang ang tulog. Abay hindi naman po ako nagre-reklamo. In-share ko lang kahit hindi naman kayo nagtatanong. Isa pa'y simpleng sakripisyo nga lang po ito para sa gawain ng Panginoon. Kasama din po pala naming natulog dito sa kitchen itong si Ate Marie at ang kanyang asawang si Kuya Derry. Ito din po talagang si Ate Marie ang punong abala sa mga gawaing kusina. Ako nga po ay sali-sali lang. Dahil sa marami-rami nga po tayong kabataang pakakainin ay 3:00 pa nga lang ng umaga ay nag-aasikaso na itong mga kitchenomi para pagdating nga ng 6:00 ng umaga ay handa na ang pagkain ng mga kabataang ito. Abay ka, papalad talaga. Biruin mong nakakuha pa ng mga kusinera. Pagkatapos nga nilang kumain, ay toka na ng mga kabataang ito ang maghugas ng plato. Abay, alangan namang gawin pa namin yan. Sila rin naman ang mga kumain sa mga platong yan. Ngayon ko nga lang nalaman na kasipag palang maghugas ng plato nitong si Harry. Matapos nga ang paghuhugas nila ng plato, ay nag-umpisa na rin ang kanilang panggugulo. Ang unang gawain pala nila para sa araw na ito. At Amazing Race nga, itong una nilang activity. Meron itong 7 station at bawat station ay merong challenge. Dapat na matapos muna nila ang unang challenge bago sila mag-proceed sa susunod. Ba't parang walang ka-challenge dito kay Tala? Ayan at na-freeze katuloy. O diba, sobrang hirap ng challenge nila, Jack and Poy. Meron pa nga silang pakulaj at kumakahatak naman itong si Iray. Akala niya atay silakas ng braso ni Kuya Derek ang braso niya. Strong yarn. Kung anong effort naman itong si Iray ay siyang pa-cute naman itong si Irish. Ay iha, staff ka dito ha, hindi artista. Char! Matapos ang una nilang gawain ay konting deliberation para sa susunod na activity. Hindi na kasi pinapasali muna ang may health condition dahil pisikala na nga ang susunod na laro. Habang abala nga ang ating mga junior staff, aba at chill-chill lang itong ating camp director at assistant camp director Maya-maya ay natapos na din ang pag-uusap ng mga staff at campers at nang mailatag na nga din ang mga dapat gawin ay nag-proceed na din kami sa susunod na gawain. Obstacle course nga ang activity na ito. Inumpisahan nga ito sa sack race at hindi lang ito basta-basta sack race ha dahil pati nga dito ay groupings din. Sunod nga yung gapangan na sa putik. Sige siya may itayo mo ang bandera ng mga Merced. Pagkatapos ay ito namang hagisang sako at huli naman dito ay ito ngang lusutan sa gulong. Abay hindi ko rin kasi talaga alam kung anong tawag sa mga yan. Kayo na nga lang ang mag-adjust. Mukhang bago pa itong polo ni Rai pero naputikan na. Nako, mukhang may mapapagalitan ni nanay. Pero sa kanyo na nga isipin ng pagalit at mag-enjoy muna kayo. Mag-enjoy muna ata ang mga staff sa inyo. Gapang now, laba later. At least hanggang bahay may challenge sa inyo. Challenge sa paglalaba at challenge sa pag-explain sa parents nyo. Pero itong si Lance ay di na kailangang mag-explain. Tiyak na proud sa'yo si Sister Mary Jen. Isa pa itong si Jimboy na noong unay ayaw sumali pero kitang-kita nyo naman na nag-e-enjoy. Siguradong proud din sa'yo ang Uncle Kit mo. Baka nga kung nakita ka niya dyan ay napababa yun bigla ng barko. At nang matapos na nga ang obstacle course ay talaga namang putika ng lahat ng kabataan. Aba at nakuha pa ngang magputi ni Cloyd dyan. Kahit putika na nga ay enjoy pa rin itong mga kabataan. Hayan nga at napapasayaw pa. Ang laki pa nga ng ngiti nitong si Kapitalista. Si Tyron pala. At dahil sa putikan nga ang lahat ng kabataan ay naisipan nga naming magbanlaw muna sa ilog. Dahil kung doon pa nga sa church magbabanlaw ang mga ito ay siguradong aabutin kami ng siyam-siyam. Nakuha pa ngang maglaban itong si Jimboy at saka si Lance. Habang naliligo nga ang mga kabataan, ako nga'y patanaw-tanaw lang. Abay nagpi-feeling lifeguard kahit hindi naman talaga marunong lumangoy. O nakikita nyo lahat yan. Syempre hindi amin yan. Nung makabalik na nga kami ay sunod naming inasikaso yung tanghalian ng mga kabataan. Ginagayat na nga din nila yung ibang gulay na gagamitin para sa pansit. Eto namang mga kalalakihan ay abala na rin sa pag-aasikaso ng kanilang gagawing bonfire. Eto rin kasing bonfire ang highlights ng event mamayang gabi. Kaya nga lang ay hindi ko na nga rin na-videohan dahil sa sobra kong busy. Eto ngang blindfold ay gawain nila nung ikalawang araw ng camp. As usual, hindi ko na naman na-cover dahil nga busy na naman akong manginis ng mga camper. Matapos nga ang iyakan ay nagsayawan naman ang mga kabataang ito. Inabot pa nga ng ngalay itong si Romel dahil naisipan na namang mag-freeze ng mga senior camp leader. Aba hindi ko na nga rin maintindihan
maintindihan kung makati o masakit ang ulo nitong si Aba. At tuwang-tuwa naman itong mga staff sa mga pinagagagawa nila sa mga campers. Aba, at sinusulit niya pa nga ata ng husto ang last day ng camp na ito. At dahil sa maaga pa naman at hindi pa handa ang kanilang almusal, ay tuloy-tuloy nga muna ang sayawan. Kagaling palang sumayaw ni Boyet, ano? Aba, at papatalo ba naman itong si Tep-Tep? Inari niya nang ang kanyang step. O sige Faith, kaya mo yan. Itayo mo ang bandera ng mga taga-madapdap. Hindi rin talaga papatalo itong si Erich. Aba't bumitna na nga. Iba rin talaga ang energy nitong si Tep-Tep. Ito na bang si Novel, akala mo hindi masakit ang tuhod? Nang matapos na ngang kumain, ay naghanda na rin ang lahat dahil ang susunod nating location ay sa dagat. Kumukuha lang naman ako ng video ay napagtawanan pa ako nitong si Jimboy. Nang makagayak na nga ang lahat ay lumarga na rin kami. 3 sasakyan nga ang ginamit namin at dahil sa sobrang nga naming dami ay truck na nga ang ginamit ng mga kabataang ito. Hindi nga alintana ang init, makapagdagat lang. Kakikinis nga ng mga yan bago pumunta ng dagat pero pagkatapos maligo ay nagkakaliskisa na ang mga balat. Enjoy nga ang mga kabataang ito. Abat lubos-lubosin nyo na dahil mamaya ay gugulong na naman nga kayo sa buhangin. Nung kabataan ko nga ay isa rin talaga ako sa excited kapag magdadagat. Pero habang nagkakaedad nga tayo ay nagbabago na rin ang priority natin sa buhay. Dahil mas priority ko na nga ngayon ang magpahinga. Abay nandito nga ako sa dagat pero mas inuna ko pa talaga ang matulog. Nang makapag-swimming na nga ang mga kabataang ito ay sinimulan na muli ang kanilang paglalaro. Naging mahigpit nga ang laban. Sighigpit nga ng hawak nila sa kanilang mga bewang. Nakakatuwa lang din dahil napaka-competitive ng mga kabataang ito. Wala ngang gustong magpatalo. Sobrang effort talaga nila sa lahat ng activity. Minsan lang din talaga hindi maiwasang may uminit ang ulo. Pero ang importante, marunong namang makinig pag napagsasabihan. Kinagabihan nga ang last event ng camp. Nag-message nga lang din si Pastora at ngayon na din gaganapin ang awarding at graduation ng mga kabataan. Sa totoo lang ay nakakapagod din ng mga ganitong gawain. Imagine halos isang buong buwan ang naging preparation namin para dito. Pero hindi naman nun matatawaran ang kasiyahan na naramdaman namin dahil sa naging matagumpay ito. Wala kaming ibang itinataas kundi ang Diyos dahil kung hindi niya pinahintulutan ng ganitong gawain ay di mararanasan ng mga kabataang ito ang mga na-experience nila dito sa camp. Kaming mga manggagawa ay ginamit lang upang mapangyari ang mga ganitong gawain. Halo-halo na nga ang emosyon. Masaya dahil naging matagumpay ang gawain pero malungkot din dahil mag-uuwian na nga ang mga kabataang ito. Pero pala isipan pa din sa akin kung paanong nagkasya ang isang batalyong kabataan dyan sa isang van na yan. Ako man ay bunga ng youth camp at naging napakalaking bahagi nun sa buhay ko ngayon. Yung naitanim ng gawain yun sa puso ko ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa paglakad sa aking pananampalataya. Sa mga kabataang umattend, tandaan yung di aksidente na kayo ang mga naging campers. Bago pa kayo nakarating ay pinili na kayo ng Diyos. Alam ko na marami kayong natutunan at marami kayong babaunin. Kaya yung fire sa puso nyo na sinimulan dito sa camp ay huwag nyong sasayangin. Feed it every day. At para po sa lahat ng tumulong financially at nag-effort physically, hindi po nasayang ang inyong pagkakaloob. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng mga pagpapalang iyon. O siya ka na yun. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!